Hello guys, so nandito naman ulit tayo sa ating pagtuturo sa ating video channel na Math Lahat, kung saan ating pilit na itinuturo dito yung mga topics sa mathematics, makatulong sa mga estudyante nasa high school, nasa college, pati na rin sa mga magulang at sa mga guro. Ang topic natin ngayon ay about functions. Ito ay topic sa grade 11 General Mathematics. Ang gagawin natin dito ay i-explain natin yung tungkol sa function sa pamamagitan ng mga examples. Kasi kung isa-isahin kasi natin yung mga theories ng functions ay mababasa nyo naman yan sa inyong mga modules. May mga babasahin. So, ang ituturo ko na lang dito ay paano ginagawa ang mathematical functions. Lalo na itong tinatawag na mga worded problem. So, for example, meron tayong problem dito na Peter's monthly wage is 12,000 pesos and an overtime hourly pay of 62 pesos. Express his total monthly wage as a function if he has a total of n overtime hours in a month. So kung makita nyo guys, ang sekreto kasi sa pagsosolve ng mga worded problems is makagawa ka ng mathematical sentence. Ito yan. So, kailangan mo makuha muna yung mathematical sentence para masolve mo yung problem. Kaya dito sa topic na functions, itinuturo dito kung paano kagagawa ng mathematical sentence. So, wala pa yung solution sa problem. So, dun muna sa first step, kung paano kagagawa ng mathematical sentence. Paano mo itong worded problem ay i-convert sa mathematical sentence or mathematical expression para masolve mo yung problem. So, napaka-importante ng ganitong skill sa mathematics. Kasi, pag hindi mo kaya itong ilagay sa mathematical sentence, hindi mo masosolve yung problem. So, dito meron siyang steps. Ang una mong hanapin dyan yun, what is asked in the problem? Yan ang una mong tututukan. Ano ba ang hinahanap dito? So, kung titingnan nyo guys, ang hinahanap dito ay ito, total monthly wage, di ba? Yan ang hinahanap, total monthly wage. Itong mga values, mga numbers, ito naman yung mga given sa problem. Okay, importante yan, itong 12,000, 62, at itong n, itong variable na n. Guys, ginagamit ang variable kasi itong variable, it also represents a number, a value. It can take any value, kaya nilagay lang siya as a variable. Kaya nga, ibig sabihin variable, pwede siyang 1, pwede siyang 2, pwede siyang 3, pwede siyang 4, pwede siyang 5. So generally, variable siya. So represented siya by a letter. So, what is asked in the problem? So ang gagawin mo dyan guys is, ano ba yung hinahanap sa problem? So makikita nyo guys, ang hinahanap niya ay yung total monthly wage. So yan ang ilalagay mo dito. Total monthly wage. Yan. Tapos, lalagyan mo siya ng, i-represent mo siya ng function. So when representing this function, gagamitin mo tong n. Kasi nakadepende yung total monthly wage niya dito sa overtime hours. Kasi meron na siyang flat rate na 12,000, di ba? 12,000 siyang flat rate. So, ang total monthly wage niya, depende na lang yan sa kung ilang overtime hours. So, gagawin mo siyang, this is equal to a function of number of hours of overtime. So, pwede siyang f of n, pwede siyang g sub n, nasa sa inyo yan guys, kung anong gusto nyong ilagay dyan. Pwede siyang w sub n, nasa sa inyo naman yan. Then write the given. Ano yung mga given? So, meron siyang monthly wage. So, monthly wage equal to 12,000. So, yung hourly overtime, so, hourly overtime na rate, di ba, is equal to 62 pesos. So, ganun lang yan, guys. Then, from this one, you can formulate now. Formulate the mathematical sentence.
So, ano ba yung total monthly wage? So, total monthly wage, F sub n, is equal to ano ya? So, dito guys, isipin nyo lang. So, meron siyang flat rate na 12,000. So, ilalagay mo dyan, 12,000. Ano pa? Yung overtime. So, ipa-plus mo lang ang overtime. Siyempre, idinagdag yung overtime. So, plus din. So, ganun ang paglalagay ng mga symbols. So, ganun paggagamit ng mga operation. Siyempre, addition yan kasi 12,000 plus overtime. So, plus. So, ano ba yung total overtime fee niya? So, siyempre, lagay nito. 12,000 plus total overtime pay. Diba? So, yan. So, this is equal to 12,000. So, siyempre, ang total overtime pay mo guys, ay yung number of hours times rate, di ba? So, this is equal to rate per hour. So, ganyan ang rate per hours guys, times number of hours. N. N is overtime hours in total. So this becomes 12,000 plus 12 plus 62 yung rate per hour times yung N. So ganyan guys, yun ang function, yan ang answer dyan. F of N is this one. So that is 12,000 plus 62 N. Kaya yung total ng wage niya, makikita niyo dito guys, yung total wage nakatabinti sa N. But 12,000 plus 62 N, kung halimbawa 100 hours yan, so 62 times 100, that is equal to, or 6,200. So ganun yan guys ang ibig sabihin dyan. Kung ang N mo is 10 hours, so plus 620. Kung ang N mo is 20 hours, i-multiply mo lang siya, makukuha mo yung total monthly wage niya. So, ganyan yan guys, ang paggagawa ng function. This is your equation now. So, let us take a look at this another example. A sack of rice costs 2,000. If you bought X sacks of rice, represent the amount F you paid as a function. So, what is asked in the problem? So, the amount you paid for buying X rice. So, ang hinahanap dito ay amount of X sacks of rice. Since ang amount is a function of X, kung ano ang number ng X, yun ang amount ng rice. So, gagawin mo dyan guys ng F of X is equal to this one, amount of X sacks of rice. So, ganun lang guys. Di ba madali? So, write the given. So, ang isang sack daw is 2,000 per sack. So, formulate the mathematical sentence. Ang gagawin mo dyan guys is, paano ba? Siyempre, ang f of x mo, so the total amount is the unit cost. Ito yung unit cost. Yan tinatawag natin na unit cost. Yan ang presyo ng kada sako. Unit cost. So, this is unit cost. So, multiply mo siya guys ng number of sacks. So, yung kasing number of sacks, binigay na dito X. Diba? So, yung number of sacks represented by the variable X. So, become 2,000 times X.
So, ganun ang gagawin. So, kung bumili ka ng dalawa, so 2,000 times 2, 4,000 siya. Kung bumili ka ng 5, 5 times 2,000, di 10,000 siya. So, kaya sabi ko sa inyo, kaya siya gumagamit ng variable. Kasi yung variable ay pwede mo siyang lagyan ng value ng kahit na anong number. So, yan yung answer dyan. So, dito sa functions, meron tayong tinatawag na piecewise functions. Ito yung functions, pag binasa nyo sa mga modules nyo, ito yung nire-represent siya ng iba-ibang interval. Hindi lang siya dinidefine ng isang equation, iba-ibang equation kada interval. Ganun ang ibig sabihin ng piecewise. So, katulad ito, isolve natin ito. John is charged 500 monthly for a mobile plan with 1,000 free text monthly. Excess messages were charged 1 peso per text. Represent the monthly charge for the plan using function. So, what is asked here is monthly charge. Okay? Monthly charge. So, lalagay mo naman siya ng function. Ano tong monthly charge na ito? Yan. This is a function of the number of texts. Okay? So, kung yung number of texts, you will represent us as t. So, that is f sub t. Where t is equal to the number of texts. So, define mo yung intervals. So, sabi dito, pag 1,000, free pa siya. So, ibig sabihin yan, if t, so, from 0 to 1,000, so, ganun yan i-represent. Ibig sabihin itong t, 0, greater than 0, to equal or less than 1,000, diba? So, ang charge niya is 500 pesos. So, yung mga intervals. If t is greater than 1,000, so may charge na siya na 1 peso. So, paano natin ito ilalagay sa function? So, ilalagay natin dyan sa function, ganito, f sub t, so may dalawa siya, nirepresent niya ng brackets. Ganyan. Ibig sabihin, if t is 0 to 1,500, so makakalang ko dito ng 500, diba? Lagyan mo siya dyan. If t is greater than 0 but less than or equal to 1,000. Or, beyond 1,000, meron ka ng 500 na flat rate, di ba? Plus, so yung excess ng 1,000, so that is t minus 1,000. So, di ba? Kasi 500 pesos plus number of texts greater than 1,000, isasama minus mo sa 1,000. So, kasi di ba 500 pesos plus t minus 1,000 kasi if t is greater than 1,000. Gagamitin mo tong equation na ito, itong sa ibaba, kung ang t is greater than 1,000. Yan. F of t is equal to 500 plus t minus 1,000 if t is greater than 1,000. Pero kung greater than 0, 1 to 1,000, ang gagamitin mo lang yung 500. So, ito pang isang example. James rented a video okay that charges 60 for the first 2 hours. 20 pesos for additional excess hours until 12 hours. And a flat rate of 300 if the video okay will be rented for 24 hours. So, express the total charges for James in T hours. So, ito naman yan. What is as?
What is asked is the total charges so sabi dito, express the total charges for James in T hours. So this will become a function of T. So where T is equal to number of hours. So number of hours yan na inarkila mo yung video okay. Okay? So identify the interval. So sabi dito 60 pesos if T is greater than 0 but less than or equal to 2 hours. So, ang ibig sabihin nito, ang babayaran ni James ay 60 pesos lang kung nasa loob siya ng 0 to 2 hours. Tapos, meron siyang additional excess of 20 per hour until 12 hours. So, ang babayaran niya na sa sunod, that is 60, okay, plus yung after 2 hours to 12 hours, di ba? So, magkakaroon ka dito ng T minus 2. Kasi pakalampas ng 2 hours, kaya minus 2 yan kasi pakalampas ng 2 hours. So, babawas mo yung 2 hours. Kasi ang pinag-uusapan na natin ay yung after 2 hours. So, T minus 2 na siya. Eh, halimbawa, after 3 hours, 3 minus 2 is 1 hour ito. Kung after 4 hours, 4 minus 2 is 2 na ito. So, ang rate niya is 20. So, i-multiply mo yung rate. So, sana naintindihan nyo yan, di ba? So, 60 yung flat rate, di ba? Nagsobra siya sa 2 hours, may babayaran na siyang 20 sa kada sobra sa 2 hours. Kaya, halimbawa, 3 hours na siya, so, 3 minus 2, may babayaran na siyang 20, di ba? Halimbawa, 4 hours na siya, 4 minus 2, so, 2 times 20, may additional na siyang 40 pesos. Ganon. So, lagay mo naman yan dito. T is greater than 2 hours. Okay. But less than or equal to. So, hanggang 12 hours siya, diba? Kasi 12 ito. So, lagay mo siya. Yan ang condition niya isa. Right? So, if T is greater than 2 hours but less than or equal to 12, ito yung equation. Samantalang itong una, kung 2 hours siya, if T is less than or equal to 2 hours, then 60 pesos lang. So, mayroon pang isang condition, flat rate of 300 if the ABGOK will be rented for 24 hours. So, 300 if T is greater than 12 hours, right? But less than or equal to 24 hours. So, ganun lang. So, kasi after 12 hours, wala na siyang per hour. Flat rate na lang, 300. Ibig sabihin, after 12 hours, if the BGOK will be rented for 24 hours. Ang ibig sabihin itong problem nito is, pakalis ng 12 hours, kung hindi mo siya isusuli, papasok ka na dun sa 24 hours na arkila, na 300. So, flat 300 lang siya. So, therefore, ang equation mo dyan, guys, ay ganito na. F of T is equal to 60. So, lalagyan mo siya ng 60 if T is greater than 0 but less than or equal to 2. That is 60 plus T minus 2 times 20. Lagyan mo na dyan. If T
is greater than 2 but less than or equal to 12. At yung isa, ito na. Diba? Ilalagay mo pa rin to. 300 if t is greater than 12 but less than 24. So, wala na kasi tayo ditong space. So, pwede naman natin isulat yan dito. Another one is f sub t is equal to 300. Ganyan. If t is greater than 12, right? But less than or equal to 24. So, ganun yan guys. Ang ibig sabihin nitong problem na ito. So, nakita nyo, yung worded problem ay naita-translate natin sa mathematical equation. Okay? So, kaya mahalaga itong topic na ito sa mathematics. Dito natin nagagawa ng mathematical equation ang mga worded problem. So, ganun guys ang halaga ng function. Okay? Sa mathematics, sa problem solving. I hope nakatulong ito sa inyo kahit konti. At kung meron kayong mga katanungan, ay pwede nyo namang itanong dyan sa chat box. Salamat!